Magandang araw po. Tayo ay papunta na sa ating pang-apat na video ng hermeneutics at sa ngayon ay magpapasimula na tayo sa pangalawang bahagi. Nagkaroon tayo ng tatlong video sa ating introduction and orientation at ngayon ay papunta tayo sa God and hermeneutics. Yan po ang ating part 2. God and hermeneutics. At malamang ay magkakaroon tayo ng hindi bababa na tatlong video sa bahaging ito. Tatalakayin natin dito itong tatlong usapin tulad ng biblical reasons why we need to study hermeneutics. Pangalawa ay important characteristics of the Bible in connection to hermeneutics and hermeneutics and the Holy Spirit. Pero bago po tayo pumalaot, ay nais ko pong tanungin ang inyong mga ginagawang pagbabasa ng inyong mga Biblia, ang inyong mga assignment, katulad ng pagtatala sa inyong mga natututunan, sa inyong mga katanungan, at kung sinunod ba ninyo yung nandoon sa ating video na tinatawag kong systematic Bible reading. Alam po ninyo, dito sa first batch na ito ng online study of hermeneutics, ay meron po akong dating kasama rito. Actually, isa po siya sa mga nagturo sa akin nung araw. Nakasama ko rin siya sa mga missions sa Cagayan. Subalit mula nung kami ay bumalik dito sa Manila, nagkaroon na kami ng kanya-kanyang assignment at nagkahiwalay. Dumating ako sa puntong ganito at siya ay patuloy na nagpapastor. Pero isang bagay ang pinagkakasunduan namin, patuloy kaming nagbabasa ng Biblia sa pamamagitan ng natutunan namin na systematic Bible reading. At nung nagkita kami muli at nagkumustahan tungkol sa mga bagay na ito, ay alam kong mayroon na akong mga bagong bagay na hindi katulad ng aming mga natutunan nung araw. Pero sinabi ko sa kanya na hindi niya ako mahirap intindihin sapagkat siya ay Bible reader. Nung tinanong ko siya kung ilang beses niya nabasa ang kanyang Biblia, kung hindi ako nagkakamali ay more than 50 or more than 60 ang kanyang sinabi. At alam po ninyo, ang totoo ay hindi niya ako mahirap intindihin sa kabila ng hindi na ito katulad ng dati naming mga natutunan, ay hindi ako nahirapang magkumbinsi sa kanya. At sigurado ko na kung kayo ay magbabasa lamang at i-lay down muna ninyo ang lahat ng inyong mga natutunan sa nakaraan, pagkatapos ay mag-observe kayo kung ano ba talaga ang tama sa Biblia, hindi ako mahihirapan sa inyo. Hindi ako mahihirapang magpaliwanag sa inyo ng mga bagay-bagay. Pero kung kayo ay hindi na nga nagbabasa ng Biblia at ang pinanghahawakan lamang ninyo ay ang mga napapakinggan ninyo sa mga tao sa mundong ito, sasabihin ko sa inyo, baka mahirapan akong magpaliwanag sa inyo sa mga bagay-bagay. Katulad ng sinabi ko sa nakaraan, dito ay marami kayong matutuklasan na parang hindi ito yung ating mga kinagisnan. Totoo po yan. Kaya nga hinihimok ko kayo na mag-ayos tayo sapagkat ang habol natin ay hindi ang paghanga ng tao o kung ano paman, kundi ang makasama natin ng Diyos sa walang hanggan. At naniniwala tayo na may mga maling katuruan na infiltrate ng diablo ang mundo ng Kristyanismo na ipinakita ko sa inyo kung paano ito nagkabahabahagi ay dahil na rin sa mga katuruang nakita ng mga leader sa banal na kasulatan. So pupunta tayo dito sa part 2, God and Hermeneutics. God and Hermeneutics. At tatalakayin natin itong ating unang bahagi, Biblical Reasons Why We Need to Study Hermeneutics. Biblical reasons why we need to study hermeneutics. Katulad ng nabanggit ko sa inyo sa nakaraan, na dapat ay kumbinsido tayo na ang banal na kasulatan ay mula sa karunungan ng Diyos na walang hanggan. At kung maalala ninyo yung 16 symbols na nandoon sa importance of the word, ay ipinapakita niya kaagad kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa atin. Kaya mula rin sa Biblia, ay ipapakita ko sa inyo kung paano niya ipinapakita na napakahalaga ng tamang pangunawa sa banal na kasulatan.
Basahin ko itong aking introduction dito. The Bible itself shows why hermeneutics is very important. We must know that if we are not interested to do it, Satan will work his own. In fact, he has been doing it through his servants and ignorant Christians. He never lacks active, enthusiastic workers. Ang sinasabi ko diyan ay hindi titigil si Satanas at hindi siya nagkukulang ng mga masisigasig na kanyang kasangkapan, kanyang manggagawa. Please do not join them. Please do not join them. But by hesitating to learn, you will be automatically have membership. Ano sinabi ko diyan? Kung ang isang Kristiyano, lalo na ang mga tagapagturo, ay hindi masigasig sa pag-aaral, automatic at malaki ang tendency na siya ay maging member ng grupo ng Diablo. Gumagamit ako ng ganyang mga pananalita para gisingin kayo, pero makikita nyo naman ito sa mga talatang babasahin ko sa inyo sa pagkakataong ito. Sabi ko pa rito, if you have been reading books made by men without giving more time in reading and studying the Bible, you seems are applying for membership. Membership sa team ni Satanas. Reading books of men without reading the Bible, you will only find yourself choosing things you agree with. Those are harsh words, but are true. Let us now see what the Bible says about hermeneutics importance. So ito po ang ating number 1. The Lord Jesus Christ wants His followers to have accurate understanding of the Scriptures. The Lord Jesus Christ wants His followers to have accurate understanding of the Scriptures. Maalala nyo ang sinabi ko sa inyo nung nakaraan na nag-spend ang Panginoon ng 3.5 years sa kanyang mga alagad na talagang kailangan silang ihiwalay sa kanilang mga pamilya nang sa gayon ay hindi lamang maturuan, mai-train sila at makita ang kanyang mga ginagawa. Ganong ka-intense ang training ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ganon pa man ay alam niya na kulang ang kaunawaan ng kanyang mga alagad hanggat wala silang banal na espiritu. Mababasa niyo ang bagay niya sa John 14 na kung saan ay pinapangako niya ang magiging ganap na tagapagturo at tagapagpaalala sa kanila ang banal na espiritu. Meron po akong katanungan para lang gisingin ang inyong mga tinatawag na paradigm. Bakit kinailangan ng Panginoon ang banal na espiritu? Ano po sa tingin ninyo? Bakit niya kinailangan ang banal na espiritu? Para saan? Pag-uusapan po natin ang bagay na yan doon sa virtual. At nais kong ilabas yan dahil tayo ay nasa hermeneutics na kailangan natin unawain ang mga bagay-bagay dito. Sinabi ng John 5:39 to 40. John 5:39 to 40. You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Yet, you refuse to come to me to have life. So ang kausap po ng Panginoon dito ay mga religious leaders ng Israel. At kinukomendahan niya ang sipag nila sa pag-aaral sa banal na kasulatan. Pero may isang bagay na pinuna ang Panginoon tungkol sa kanilang ginagawa at sa verse 40 ay yung sinabi niya, yet you refuse to come to me to have life. So ano ang makikita natin diyan? Na kahit mga intelihente, mga religious leaders ay nanganganib na magkaroon ng problema sa kaunawaan sa banal na kasulatan. Sa paanong paraan? Sapagkat tayo naman ay nakay Kristo na, yun ang ating sinasabi. Pero tandaan nyo, there is another Jesus existing in our times. Mamaya ibabasahin ko sa inyo ang 2 Corinthians 11:3 na sa panahon pa lang ni Apostol Pablo ay meron ng Jesus at hindi natin pwedeng ipangalandakan na dahil may Jesus ay pare-pareho. Delikado po yan. Isang bagay pa na makita natin dito na ang susi ng kaunawaan sa Biblia, lalo na para sa mga Hudyo,
ay ang Panginoong Hesukristo. Ganon din naman sa atin, pero kailangan ng malalim na pagpapaliwanag ng bagay na yan. The key to understanding of all of this is that the Jewish people should have accepted Christ as the Messiah. At alam po ninyo, yan ang katotohanan na kung tinatanggap lamang nila itong nasa harapan nila na siyang Mesyas, kaya lang ang hindi nila matanggap ay sapagkat nandito na katulad nila, hindi katulad ng inaasahan nila na glorious Jesus. And that's one thing that is giving us point na kapag hindi natin tinanggap si Kristo bilang isang tao, alam kong hindi ganyan ang paniniwala nyo. Alam kong tinatanggap nyo na siya ay tao, pero may problema po ang ating unawa sa bagay na yan. Sa pagpapalaot natin o kaya kapag tayo nagkaroon ng discussion, tanungin nyo ako sa bagay na yan at ipapakita ko sa inyo doon sapagkat hindi yan ang aking ipinapaliwanag dito. So ang isang punto ko rito is that because of their established paradigm, yung kanilang kaisipan ay meron ng nakatanim doon na ang hirap baguhin, yan ang dahilan kaya hindi na sila nagkakaroon ng unawa. And sometimes, sa atin din naman, kapag tayo ay nagkaroon ng established paradigm, ay mahirap na itong lagyan ng ibang programa. Kaya dapat ay siguraduhin natin na mula talaga sa Biblia ang naitanim sa ating kaisipan. Magiging close-minded tayo if we have established paradigm. Marahil sa ngayon ay hindi nyo nakikita ang bagay na yan, pero yan ay nakikita ko sa maraming Kristiyano. Yan din ang dahilan kaya minsan na hindi ako tinatanggap ng marami sapagkat nagugulo ang kanilang paradigm sa mga sinasabi ko. Pero hindi nila maitatanggi sapagkat nasa banal na kasulatan ng aking mga pruweba. Malala nyo, sabi ni Pablo, sinisira namin ang kaisipan. O kaya ay ganito ang kanyang sinabi sa 2 Corinthians 10:4 and 5. 10:4 and 5. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretensions that sets up self against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Diyan ay makikita natin at alam naman natin na si Pablo ay nagkakaroon talaga ng pakikipagtunggali sa mga relihiyoso sa kanyang kapanahunan. Pero gamit ang lumang tipan, ay ipinapakita niya ang mga katotohanan tungkol sa Panginoong Hesukristo. At sana naman po ay ganun din tayo. I-present natin ang ating mga natutunan at tignan natin kung ito yung katotohanan. Alam po ninyo, ang unang ginawa ko nung gusto kong matuto, sapagkat galing na ako sa iba't ibang gawain, ay sinabi ko sa Panginoon na i-lay down ko muna ang lahat ng aking mga paradigm mula sa relihiyon, sa mga natutunan, sapagkat naniniwala ako na mas totoo ang banal na kasulatan. At alam niyo mga kapatid, karapatan po natin ang bagay na ito. Tayo po ang magpapasya kung ano ang tatanggihan natin at tatanggapin natin mula sa salita ng Diyos. Pero sana ay nakabase talaga ang lahat ng ito sa salita ng Diyos. Basahin ko pa po ang Mateo 22:29. Ganito ang sabi ng Panginoon. Jesus replied, "You are in error because you do not know the scriptures or the power of God." Yan din po ay nababanggit sa Marcos 12:24. Ano ang ibig sabihin yan? Ang mga Saduseo, katulad ng mga Pariseo, ay hindi sila nakakadiskubre ng katotohanan dahil din sa kanilang tinatawag na established paradigm. At yan ang itatanong ko sa iyo. Do you have an established paradigm? Or are you willing to learn the truth from the scriptures? Alam niyo, ang isang bagay na nakikita ko sa maraming Kristiyano, sila'y nananangan doon sa mga magagaling sa mundong ito. Pero sana maging maingat tayo. At yan ay makikita natin sa mga susunod na nating pag-aaral kung bakit maging maingat tayo doon sa mga kinikilala sa mundong ito.
Actually, hindi naman yan bago sapagkat sa panahon ng Panginoon at sa panahon ng mga apostol ay nagaganap na ang mga katotohanan na sa pananangan sa mga edukado sa mundong ito ay napapalayo ang mga tao sa katotohanan. Ang ating pangalawa, servants of Satan always exist to attract people to error. Servants of Satan always exist to attract people to error. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 17. 2 Peter chapter 3 verse 17. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless and fall from your secure position. Ito po ay paalala ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya na merong kinakasangkapan ng kaaway. Pero kung papansinin ninyo itong mga sinasabi ni Pedro, ay nanganganib ang mga mananampalataya sa mga pandaraya ng mga kasangkapan ng kaaway. Gusto kong pansinin niyo yung sinabi niya, since you have forewarned. Ibig sabihin, si Apostol Pedro at maging ang sino mang mga apostol ay talagang nagbibigay sala ng babala sa kanilang kapanahunan. Ang problema natin sa ating kapanahunan, basta may Jesus, tanggap na natin. Tila baga wala ng kasangkapan si Satanas sa mundong ito at inaangkin na natin ang tagumpay. Maging maingat tayo sapagkat kung sa panahon ng mga apostol, katulad nito, ay nagbibigay sila ng babala doon sa mga darating na mga mandaraya na kasangkapan ni Satanas, ay dapat higit na maging maingat po tayo. Sabi pa niya, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless and fall from your secure position. Gusto ko sabihin sa inyo ito, na sa panahon ng mga apostol, genuine talaga na born again ang mga mananampalataya dyan. Bakit ko sinabi yan? Sila yung mga apostol na hindi papayag, na hindi evident ang pagbaba ng banal na espiritu sa mga mananampalataya. Tingnan ninyo si Pedro sa Acts chapter 8, pinuntahan niya yung mga taga-Samaria na pinangaralan ni Felipe para ipatong ang kanilang mga kamay at tumanggap sila ng banal na espiritu. Tingnan niyo si Pablo. Sa Acts chapter 19 ay kailangan niyang puntahan ang mga taga-Ephesus na nabahaginan ni Apollos ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi may kakulangan ang pagtuturo ni Apollos at napunta roon si Pablo at kailangang iayos ang mga ito pagkatapos ay tumanggap ang mga mananampalataya doon ng banal na espiritu. Ngayon, ano po ang pinupunto ko diyan? Ang pinupunto ko diyan ay kung yung mga nagtataglay talaga ng espiritu ng Diyos sa panahon na yon ay nanganganib pa sa pagkadaya ng mga kasangkapan ng dyablo, bakit hindi tayo maging maingat sa ating kapanahunan? Sinasabi ko po yan sapagkat nakita ko ang katotohanan na masyadong bukas ang maraming mananampalataya daw sa pandaraya ng kaaway. Tandaan ninyo, ang ating pinag-aaralan ay hermeneutics, how to rightly or correctly interpret the Bible. Kaya nandoon ang ating pag-iingat sa mga maling katuruan. Basahin ko pa sa inyo itong 2 Corinthians 11. At mula sa verse 3 ay sinabi ni Apostol Pablo, but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion. So nais ko nang tignan ang mga katotohanan dito. Tandaan ninyo, ang ating mga magulang na si Adan at si Eva, they have a perfect mind. But the devil was able to deceive them. Ganong katindi ang diablo. Pero dapat yung maunawaan ang katotohanan ito. Sila ay nadaya sapagkat hindi sila nakontento sa ipinagkaloob ng Diyos sa kanila at hindi nila pinaniwalaan ng mahigpit ang babala ng Diyos na huwag silang kakain. Ang maganda dyan ay maisalamin din natin ang ating mga buhay na kung meron tayong mga pagnanais sa mga bagay-bagay, hindi tayo nakukontento, pumapasok ang tukso ng kaaway para tayo ay ilayo sa salita ng Diyos. Itong mga taga-Korinto ay hindi po
wardi-wardi sa kanilang pananampalataya. Dahil sabi ni Pablo, "And be led astray from your sincere and pure devotion to Christ." Sincere and pure devotion to Christ. Kahit sila meron yan. Sincerity and pure devotion. Pero pagka sila ay hindi equipped at maingat sa mga kasangkapan ng dyablo, they can be deceived. Isang bagay pa na nais kong makita nyo rito ay ito ay napakaaga na kapanahunan ng mga pandaraya. Nakukuha ba ninyo ang ibig kong sabihin? Napakaaga po nito. Panahon pa lang ito ng mga apostol. Pero tingnan nyo si Satanas, hindi nagkulang ng mga manggagawa na talagang nagpapakalat na ng ibang Jesus sa kanilang kapanahunan. Verse 4, sinabi niya, "For if someone comes to you and preaches a Jesus other than Jesus we preach, or if you receive a different spirit from the spirit you receive, a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough." Ano po ang sinasabi ni Pablo rito? Ang mga taga-Korinto ay bukas sa mga pandaraya dahil agad-agad nilang tinatanggap ang mga nangangaral ng ibang-ibang mabuting balita, at kapag pala ibang mabuting balita ay nagdadala ng ibang Jesus at ibang espiritu. Bigyan ko ng pansin ito, mga kapatid. Sa palagay ba ninyo ay meron nito sa ating kapanahunan o wala naman? Pansinin ninyo, ha? Sabi ni Pablo sa kanyang kapanahunan, "If someone comes to you, preaches a Jesus other than Jesus we preach." Now, alam ba ninyo kung ano yung ibang Jesus? Iba kaysa sa ipinangaral ni Pablo. Paano natin madedetermine yon? Pagkatapos, pag yun pala ay may ibang Jesus, ibang espiritu ang dala niyan. Sa ngayon po ay bigyan ko ng konting pansin ito. Ang tunay na Jesus ay yung Jesus na solusyon sa kasalanan. Ang tunay na Jesus ay yung Jesus na solusyon sa kasalanan. Mateo 1:21, "Pangangalanan mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan." Pansinin niyo ito, ha? Ano ang Jesus na naririnig mo sa ating kapanahunan? Ang Jesus na naririnig mo ay yung solusyon sa pangangailangan, karamdaman, lahat ng physical na problema, emotional na problema, pero walang diin sa tunay na problema. Ang kasalanan na siyang nagdala sa lahat ng problema sa tao, hindi yun sinusolusyonan ng Jesus na ipinangaral sa iyo. Yan ay ibang Jesus. Sana po ay nakukuha niyo ang ibig ko sabihin. At ngayon, yan ay naririnig natin sa ating kapanahunan na ang Jesus nila ay pinapangako nila na solusyon sa lahat ng pangangailangan, pero ang problema ay walang diin na solusyon sa problema ng kasalanan. So anong tingin ninyo sa Jesus na nandirito sa mundong ito na ipinapangaral ng maraming mga ngaral? Tandaan ninyo na ang nagdala ng suliranin, problema sa mundong ito ay kasalanan. At dapat nating makita na yun talaga ang problema natin. Alam nyo, sa mundong ito, hindi mo kailangan ng Jesus kung yan lang ang mga pangangailangan mo. Una, hindi ka rin makakaligtas sa kamatayan dahil sa physical na problema sa mundong ito. Pero ang punto ko dyan, kung ang problema mo lang ay mga pangangailangan, ang daming yumaman sa mundong ito na mga ateista, walang paniniwala sa Diyos, pwedeng masolusyonan ang problema ng marami sa pangangailangan dito. Pero walang good news para sa lahat kung ang Jesus ay hindi solusyon sa problema ng kasalanan. Basahin niyo po ito, ha. Lucas 1:77. Lucas 1:77. Ang tao na hindi nila nakikita si Jesus na solusyon sa problema ng kasalanan ay hindi nakakaunawa ng tunay na kaligtasan. Alam niyo ba ang isang salita tungkol sa kaligtasan? Justification. Ano ibig sabihin ng justification?
You were freed from the penalty of all your past sins. So, ibig sabihin, ang tunay na Jesus ay solusyon sa problema ng kasalanan. At ito naman ang problema ng marami sapagkat tinatanggap nila kapag may Jesus na kayo ba'y may problema sa pangangailangan? Si Jesus ang inyong kailangan. Kayo ba'y may sakit karamdaman? Meron tayong healing rally. Meron tayong deliverance. Mga kapatid, ingat tayo. Diyan natin makikita. Pero maliit lang. Ganyan naman mandaya si Satanas. Pinipihit lang niya ng konti ang mga salita ng Diyos, ang mga katotohanan para hindi gaanong obvious. Dahil kung yan ay obvious, sigurado ko na madaling ma-determine ng mga tao. Mula rito sa 2 Corinthians chapter 11, ituloy ko lang at basahin sa inyo ang 13 and 14. Sabi ni Pablo, "For such people are false apostles, deceitful workers, masquerading as apostles of Christ." Masquerading as apostles of Christ. Narinig ba ninyo yun? May mga umaangkin na sila, mga apostol ni Kristo, mga manggagawa pala ni Satanas. And ang sabi pa niya, 14, "And no wonder Satan himself masquerades as angel of light." 15, "It is not surprising then if his servants also masquerades as servants of righteousness, their end will be what their actions deserve." Ito bang mga ganitong talata ay nagbibigay sa atin ng babala, mga kapatid, o careless tayo sa mga ganito? Carefree tayo kung ano ang meron tayong pakinabang, tanggap tayo ng tanggap. Basta meron tayong pakinabang, hindi problema sa atin. At sinasabi ko po yan sapagkat sa aking obserbasyon, yan ay nangyayari sa maraming Kristiyano. Nais ko pa kayong paalalahanan na walang history sa mundong ito na mas marami ang kasangkapan ng Diyos sa kasangkapan ng Diablo. Tandaan po ninyo yan. Puntahan natin itong ating number 3. Some men use scriptures to trick people. Some men use scriptures to trick people. 1 Thessalonians 2:3. 1 Thessalonians 2:3. "For the appeal we make does not spring from error or impure motives, nor are we trying to trick you. Nor are we trying to trick you." So tingnan niyo itong sinasabi ni Pablo rito. Nangangahulugan ito na sa kanyang kapanahunan, meron na ring mga sumasabay sa kanya na ibang kanilang ginagawa. Dahil sa hindi tamang motibo ay nangangaral sila, nandaraya sila, nagmamagic sila. Ano ang ibig sabihin nito? Unang-una, yun. Kung sa panahon ni Apostol Pablo, meron ng mga ganito. Sa tingin ba ninyo, after almost 2,000 years ago, ay naging pabaya na si Satanas? Hindi po. Alam natin na sinabi na aklat ng pahayag na talagang ginagawa ni Satanas ang lahat ng kanyang magagawa para marami siyang maisama sa walang hanggang kapahamakan. So kung sa panahon ni Apostol Pablo ay meron ng mga ganito, how much more sa ating kapanahunan? Pero nais kong babalaan ang mga nangangaral dito. Sometimes, uusbong ito sa puso ng mga mangangaral. Kung meron tayong maling motibo, pampalaki ng offering, halimbawa ganyan, there is a tendency na gagamit tayo ng mga talata even out of context because of that false motives in our hearts. Be aware of that. Be aware of that. Sinisigurado ko, mayroon kang konsensya na nagbibigay ng sensor sa iyo, pinapaalalahanan ka niya, pero kung ikaw ay nagpupursige, very dangerous yan. Ang motibo ay ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Kaya ingat tayo sa ating mga motibo. At dahil doon, sigurado ko na gagawa tayo ng mga pamamaraan para matupad yung ating mga maling hangarin. 2 Corinthians 2:17. Sabi pa ni Pablo, "Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit." Ito po yung sinasabi ko sa inyo na ang malaking kalaban talaga ng Diyos sa puso natin ay pera. At ang relihiyon ay maaaring maging daan
para gamitin natin sa mga hangaring yumaman. At akala ko nung araw, ganyan ang buhay ng mga manggagawa dahil ginagamit natin yun sa Old Testament na kung saan, kung magta-touch yung 11 na tribo doon sa mga Levita, ay talagang mas malaki ang kanilang bahagi. At ang ibig sabihin niyan ay kailangang mas mayaman ang mga manggagawa ng Diyos kaysa doon sa mga normal na mananampalataya. Gamit natin ang Old Testament na yon. Ngayon naman ay titingnan natin ang mga apostol. Meron ba sa kanila ang nagkamal na mga bagay sa mundong ito, nakakahigit? Lagi dapat ang kanilang buhay sa mga mananampalataya. Ang totoo ay ipinapaiwas tayo ng Panginoon sa ganyang mga kaisipan. Dapat nating maunawaan ang panahon ng New Covenant. Ang mga pangako nito ay mga pangwalang hanggan. Ibig sabihin ay hindi sila sa mundong ito. Hebrews 8:6, pansinin po ninyo yan. Hindi sila material na bagay, hindi sila kayamanan sa mundong ito. At minsan ay kailangan nating pakawalan yung mga yan para makamtan natin yung pangako ng walang hanggan. Gusto ko pang idagdag ito sa 1 Timothy chapter 6 verses 2, umpisahan ko rito. These are the things that you are to teach. Ito ay sinasabi ni Pablo kay Timoteo na nagpapastol doon sa iglesia ng Ephesus. Ulitin ko, sabi niya, these are the things that you are to teach and insist on it. Insist on it. If anyone teaches otherwise and does not agree with the sound instruction of the Lord Jesus Christ and to godly teaching. Ops, tingnan muna natin yan. Sa verse 3, sabi niya, if anyone teaches otherwise and does not agree to sound instruction or teachings of our Lord Jesus Christ and to godly teachings, tingnan nyo, parang sinasabi diyan ni Apostol Pablo na kung yan ay galing sa turo ng Panginoon, yan ay tungkol sa pagpapakabanal, pag-iwas sa mga bagay na paghahangad sa mga bagay sa mundong ito. Sabi niya, they are conceited and understand nothing. Ibig sabihin ay hindi sila totoong mga nakakaunawa. Now, tanungin kita, meron ka bang kilalang mga ngaral na walang ipinangaral kundi ang makamtan ng mga miyembro ng kanyang iglesia ay mga bagay sa mundong ito at nakakaligtaan niya ang tungkol sa pagpapakabanal o tungo sa pagiging katulad ng Panginoong Jesucristo? Challenge ko lang po yan sa inyo. Sabi niya, they have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that results to envy, strife, malicious talk, evil suspicion, and constant friction between people of corrupt mind who have robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain. Alam niyo, itong mga ganito, hindi ko na sana bibigyan ng diin. Kaya lang talagang sa panahon natin, ang daming preacher na nagugumon sa mga ganito. Ibig palang sabihin, kung ang focus mo ay tungkol sa kayamanan ng mundong ito, applicable sa iyo itong katotohanan ito. You have been robbed of the truth. You are not preaching the truth. You are not telling the truth. You have been robbed of the truth because you think that godliness is a means to financial gain. Financial gain. Sino rito gustong yumaman? Itaasin niyo ang inyong mga kamay. Ganyan ang maraming narinig natin sa ating kapanahunan. Inaalok ang mga bagay sa mundong ito para sa kanilang personal na pakinabang. Punta tayo sa pang-apat. There are tendencies that the chosen can be deceived. Malinaw po ang sabi ng Panginoon. Matthew 24:24. For false Messiah and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. O isa pa ito, mga kapatid. Ano naman ang pinapakita niya rito? Una, there are tendencies that believers can be deceived. The chosen ones can be deceived. If, number one, sabi niya, false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect.
Ano po ang nakikita natin diyan? Minsan maraming Kristiyano basta may mga himahimala, tinatanggap ka agad nila. Mga kapatid, pansinin niyo ito Malalo yung sabi ng Matthew 7:21 to 23, ikabit ko yun dito. Sabi ng Panginoon, "And many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and in your name we drive out demons, and we did many miracles." Pero sinabi ng Panginoon, "But I will tell them plainly, away from me, you workers of iniquity." Diyan natin makikita na hindi dahil himala ay pangunahin sa puso natin. Gusto ko sabihin sa inyo ito, na dumating sa punto sa buhay ni Pablo na hindi gumagaling ang mga kasama niya sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Maging siya ay may tinatawag na thorn in the flesh, problema sa laman. Yan po ay karamdaman na idinaing niya sa Diyos ay hindi siya pinagaling. Ano po ang punto ko diyan? Na ang mga himala ay dumating talaga sa punto na unti-unting nag-subside. Bakit? Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanang pamumuhay sa Panginoon. Kailangan ay maging masunurin tayo. Ang mga apostol ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. Ganon din naman ang anak ng Diyos. Pero ang punto ko diyan ay kung ayaw kang bigyan ng Panginoon ng himala, maniwala ka sa katotohanan, at yan ay hindi nagbabago. Maalala ko nga yung mga ilang Kristiyano hanggang ngayon "No weapon forged against me shall prosper." Hindi ba sinasabi ng marami yan? O sinong mga apostol, maging ang Panginoon, ang nag-quote niya? Kung sinabi yan ng Panginoon, "No weapon formed against me shall prosper," di sana yung pinangulos sa kanyang tagiliran na baliko. Di sana yung mga latigo nila ay tumatalsik at hindi siya tinatablan. Ganon din ang mga pinagpapatay ng mga apostol. Di sana hindi sila nasaktan at hindi sila namatay sa kamay ng kanilang mga persecutors. Kung no weapon forged against me shall prosper pa hanggang ngayon. That is for the Israelite people. Mga kapatid, para yan sa mga Israelita dahil kapag ka nagtagumpay ang kalaban-laban sa kanila sa physical, ay nangangahulugan na may problema sila sa kanilang relasyon sa Diyos. Kaya huwag tayong manangan sa mga himahimala at ang daming mga ganyan ngayon. Tingnan niyo yung grupo ni Carillo. Ganon din sa grupo ni Benihin. Puro himala, tumba-tumba. Oh my God, mga kapatid. Kailanman na hindi sinabi ng Panginoon, humayo kayo at magpatumba ng mga sumasampalataya. Never. Humayo kayo at gumawa ng mga alagad. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-utos ko sa inyo. Punta tayo sa panglima. It is by profound study that one can correctly handle the word of truth towards obtaining the approval of God. Ulitin ko. It is by profound study that one can correctly handle the word of truth towards obtaining the approval of God. Ito ay sabi ni Pablo kay Timothy. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, and rightly dividing the word of truth. Tingnan niyo ito mga kapatid. Si Timoteo, bago italaga ni Pablo doon sa iglesia ng Ephesus. Una, tandaan nyo, pangalawang sulat na ito, ibig sabihin ay meron pa siyang unang mga sinabi kay Timoteo at ngayon ay pangalawa. Ano ang punto ko dyan? Yung panahon na ipinamalagi ni Timoteo doon sa Ephesus. Pero bago yon ay nakasama ni Pablo si Timoteo sa matagal na panahon. Ang punto ko dyan ay he has been discipled by Paul. Mahaba rin ang kanilang pagsasama hanggang sa sila'y magkahiwalay dahil nakulong si Pablo at itong si Timoteo ay kailangan niyang pangasiwaan ang iglesia ng Ephesus sa panahong ito dahil may problema na pumasok sa iglesyang ito. At ano pa ang sinasabi ni Pablo sa kanya? Ito po ang sabi niya sa kanya, study to show thyself approved unto God. Nangangahulugan na huwag kang manangan, huwag kang makontento sa lahat ng mga nakita mo at itinuro ko sa iyo. Magporsigi ka pa rin sa iyong sarili. Ano ang pinupunto ko diyan? Na ang mga ngaral ng Diyos na totoo, kung gusto nyong makinabang talaga
ang mga tinuturuan ninyo, humanap kayo ng fresh na mana revelation from God. Malala ko yung kinukwento ng kapatid na meron siyang kasama na isang araw ang ganda ng outline at nangaral ito. Kalaunan ay natuklasan ng kongregasyon na ito pala ay nandun sa online. At ang ginawa sa kanya ay dinisciplinary action siya, binawasan ang kanyang sahod, yun ang napala niya sa pagpapakain ng dilata sa kanyang kongregasyon. Now, wala namang bago sa atin, mga kapatid, nandyan sila sa Biblia. Pero naniniwala ako sa katotohanan ito na hindi mauubusan ng mga fresh na kapahayagan mula sa banal na kasulatan na tugma sa pangangailangan ng ating mga tinuturuan kung talagang tayo lang ay nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Alam nyo, sinasabi ko ito dahil ito ay nararanasan ko. At nais kong sabihin sa inyo na kalaunan ay magsisira ko sa inyo sa mga ilang bahagi ng aking mga bagay na natututunan mula sa aking pag-aaral. Mga kapatid na manggagawa, kayo'y patuloy na mag-aaral. Huwag kayong bibitaw at huwag kayong magresolba doon sa nginat-ngat ng iba. Magbasa kayo ng Biblia. Alam nyo, kapag kayo ay nakikinig dito, kahit papaano magkakaroon kayo ng guide. Ito ay mga challenges, mga kapatid. Gusto ko sabihin sa inyo itong katotohanan ito. Kalimitan ang Panginoon kapag ka nagkaroon ng encounter sa tao, na-challenge ang mga tao sa Kanya. Kalimitan pong nangyayari yan. At alam natin na ang presensya ng Diyos ay nasa pagtitipon kapag ka ang mga tao'y na-challenge sa pag-unlad sa relasyon sa Diyos. Kabanalan nila. Hindi yung emotionally ay tumatayo ang kanilang mga balahibo. No, mga kapatid. People today are playing with people's emotion. I mean the preachers. Maraming ganon. Baka isa ka dyan na ang nais mo lang ay patayuin ang mga balahibo. You are appealing to the emotion. Itinuro po sa amin yan sa Bible School. Appeal to people's emotion. At sa bagay na yan ay kung hindi tayo maging maingat ay very dangerous. Naniniwala ko, emotion is a gift from God. But it can be very dangerous dahil pag yan ay wala sa katotohanan, then pwedeng pagpuhunanan ng mga emosyon ng tao. So, huwag kayong titigil sa paghanap ng mga katotohanan sa Biblia. Hindi yan kakapusin. Grabe yan. At gradual po yan na ibibigay sa atin ng Panginoon kung totoong lingkod tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Pero hindi niya bibiglaing ibigay sa atin lahat at baka hindi natin kayanin. Punta tayo sa pang-anim. The way we interpret the scriptures affect our services to God. Ulitin ko, the way we interpret the scriptures affect our services to God. So tatagalugin ko lang at masasabi na lahat ng katotohanan dito. Kung paano natin binibigyan ng kahulugan ang mga salita ng Diyos ay aapektuhan nito ang ating paglilingkod sa Kanya. Kung ano ang ating unawa, siyempre kung ano ang unawa mo, ito yung tama. Kaya nga may mga mali kasi yun ang unawa nila. Basahin natin ang sinabi ni Pablo ulit kay Timoteo. 2 Timothy 3:16 and 17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped with every good work. So nakikita natin ang resulta ng pag-aaral sa salita ng Diyos o sa unawa ng salita ng Diyos ay mai-equip tayo sa mabubuting gawa. Mabubuting gawa. Alam natin kung paano magturo, alam natin kung paano mag-rebuke, alam natin kung paano mag-correct, mag-train sa katwiran o kabanalan. At ang mga bagay na yan ay dala sa atin ng ating unawa sa salita ng Diyos. Number 7, there are things that are hard to understand in the scriptures. Ulitin ko, there are things that are hard to understand in the scriptures.
Sabi ni Pedro sa kanyang sulat, 2 Peter 3:16. 2 Peter 3:16. He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort as they do the other scriptures to their own destruction. Simple po ito, mga kapatid, pero rak. Nagsulat daw si Apostol Pablo, sabi ni Pedro, ng mga bagay na naglalaman ng mahirap unawain sa mga sinulat ni Pablo. Naniniwala ba kayo na nandyan yan sa mga isinulat ni Pablo na mga libro ng Biblia? Palagay ko po, magpapakita ko sa inyo ng mga ilan at kailangan natin tuklasin yung mga bagay na yan hanggat maaari. Sabi niya, in which ignorant and unstable people distort. Yung salitang ignorant, maalala nyo yung sinabi ng Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. That is ignorance. My people perish because of lack of knowledge. Pertaining to Israel yan, pero the same thing sa atin, itong sinasabi ni Pedro rito, na if we are ignorant of God's word, then we can distort, pwede nating masira, pwede nating hindi maayos na maituro ang salita ng Diyos as they do the other scriptures. Ibig sabihin ay ginagawa nila ito sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. And then sabi niya, to their own destruction. Alam niyo, gusto ko ipakita sa inyo ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 1 verse 6 and 7. Hanggang doon lang. Sabi niya, some have departed from this and have turned to meaningless talk. Kung gusto niyo malaman kung anong sinasabi niya, basahin niyo doon sa mga naunang sinabi ni Pablo kay Timoteo. Okay, ulitin ko po. Some have departed from the truth, and have turned to meaningless talk. 7, sabi niya, they want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or what they are so confidently affirm. Tingnan niyo ito mga tagapagturo ng kautusan na sinabi ni Pablo, but they do not know what they are talking about or what they are confidently affirm. Tandaan niyo itong Ephesus ay iglesia na karamihan sa member ay mga hentil. Ibig sabihin, mga hentil ang tinutukoy ni Pablo na mga nagtuturo ng kautusan na hindi nila naunawaan. At alam ba ninyo ang katotohanan? Pag binasa nyo ang Galatia 5:4, na kung tayo ay gumagamit pa sa kautusan ni Moises, yung mga kautusan maraming prinsipyo dyan ay pwede nating gamitin. Ibig ko sabihin ay sa Old Testament. Pero maging maingat tayo na gamitin natin ang kautusan na katulad ng para sa mga Israel. At yun nga po ang sabi ng Galatia 5:4 na kung tayo ay nandun pa sa mga kautusan ng lumang tipan, ay nalalayo na tayo kay Kristo at nahihiwalay tayo sa biyaya ng Diyos. Basahin po ninyo yan. Pero gusto kong makita nyo itong sinabi ni Pablo kay Timoteo. They are talking about or what they so confidently affirm. Confidently affirm. Ibig sabihin ay talagang ganado silang magturo na gamit ang mga kautusan ni Moises at wala silang pag-aalinlangan dito. Mga kapatid, kung gusto niyo magtanong, doon kayo magtanong sa ating virtual meeting kung paano nangyayari ang mga bagay na ito para doon ko sabihin sa inyo. So balik tayo sa ating pinag-uusapan at tingnan natin ang ating panghuli, number 8. We are being strengthened in our faith by having a clear understanding of the Scriptures. We are being strengthened in our faith by having a clear understanding of the Scriptures. Ito, may talata na ako dun sa nasabi ko nung una. Sabi ng Roma 15:4. For everything that was written in the past was written to teach us so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide, we might have hope.
Ganito po ang pag-i-interpret yan. Ang Iglesia ng Roma ay halo po yan. May mga Hudyo, may mga Hentil. Kaya pag binasa nyo, yun ay ilagay nyo sa isip nyo na may mga pagpapayo dyan para sa mga Hudyo at may mga pagpapayo dyan para sa mga Hentil kung paano pinagsama ng Diyos para sa Kanya at nagiging iisa ang dapat pamantayan. Yan ang New Covenant. Now, sabi ni Pablo rito na ang ibig niyang sabihin, ang kanyang reference ay old. Nabanggit ko na sa inyo na ang mga apostol walang New Testament. They were the writers of the New Testament na hindi nga nila alam na ngayon ay hawak-hawak na natin ang kanilang mga sinulat. Pero gusto kong maunawaan niyo yun na sila ay nagtuturo gamit ang mga Old Testament at ipinapakita nila ito sa New Covenant way. For everything that was written in the past was written to teach us so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Alam niyo, sa kanila kahit Old Testament ang kanilang babasahin, kung tama ang kanilang unawa, magiging encouragement nila para doon sa walang hanggan. Basahin niyo ang Hebrews chapter 11 at makikita niyo yan ang sinasabi ng sumulat niyan. Na yung mga Old Testament, may kasama ding mga New Testament people doon. Ang kanilang reference ay Old Testament pero ang tinitingnan nila ay yung eternal promises ni God. Hindi yung mga temporary promises ni God. Malinaw yan kapag binasa nyo ang last two verses na ipinapakita niya na ang pangako ng Diyos sa kanila, Old Testament people, ay dapat nilang makita ng higit doon sa walang hanggan. So ito ang challenge ko sa ating ngayon. We are talking about hermeneutics and are we seeing the eternal promises of God rather than the temporary promises of God na inaangkin ng marami. Kung sila, Old Testament, ang kanilang basihan para manghawak sa katotohanan, sa atin, diretsahan na sa New Testament, New Covenant, sa mga sulat ng mga apostol, diretsahan na ipinapakita sa atin ang mga pangako sa walang hanggan at kung paano natin makamtan ang mga bagay na ito. Nawa ang 8 puntong ito na ibinigay ko sa inyo na biblical reasons, biblical dahil lahat ay binigyan ng talata, ay mag-encourage sa atin para patuloy na unawain ang banal na kasulatan ng tama. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. God bless.